Sa magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Sa ngayon po ay ihanda natin ang sarili para po sa isang mag-aaral. Pinagamataga po natin for our daily recessing tradition. So kung matatandaan po ninyo, kasi po sinilaki dito na kami mga mangangaral, wala akong mangangaral sa panahon natin yun na inspired by God, ibig sabihin is guided by the Holy Spirit, na hindi maaaring magkamali sa aming mga guro. So, maaaring kami magkakamali at ang aming pagkakamali minsan ay nararapat ituloy ng mga kaalim o ng publication kasama po ang mga. So, ngayon po, ang ating tatalakay for ordained recessing tradition, dito po ay medyo haba-haba po ito. Click po mag-click. So, ano po magiging materia ng ating pag-aaral? Ay, yung po mga unang pinag-aralan po natin. Yung frameworks po natin, meron po tayong apat. Yung una po is the manuscript, textual variants, yung addition, yung kalalagayan ng mga manuscript natin, yung pagkakaligayan ng readings, yung addition, omission, change of word, and text inserts, yung kalalagayan. Ito po yung magiging framework natin, ang kapatid ng ating pag-aaral, pundasyon ng ating pag-aaral, translations with variance reading, nagagamit rin po ng pagkakaiba-ibang ng translation, pagkakabasa sa isang talata, gawa po ng methods of translation, yung mga biases and hidden agendas, mga doctrinal inserts. So, yung kung binabasa po natin ng mga Biblia, yung translation, meron po yung mga doctrinal inserts na hindi po natin nalalaman. Okay? Yung hermeneutical principles, no? Paano natin uunawain? Uunawain po natin, di ba pinag-aralan po natin kapag titingin tayo ng definition, hindi natin kinakailangan sa hanapin sa wikang English sapagkat ito po hindi hiwalay. So, hanapin natin sa wikang Grego, sapagkat hindi po natin alam kung sa ibang wikang Grego ay naisalin ng tama sa wikang Banyala. So, kung mali ang pagkasalin, mali po ang nakuha natin yung syntax, yung tinatawag natin sentence structure, the writers and the readers milieu, yung tinatawag natin conceptor ng mga nasulat, yung kanyang social, cultural, political, and geographical setting. Okay? At lastly po, yung semantic range po ng word, it has original and figurative use based on the cultural, social, political, geographical boundaries of the writers and the intended readers. Okay? So, setting for the arrestment. Ito po yung setting po natin. No? Ito yung estado. Bakit kinakailangan ng arrest ng assessment? A traditional creed requires harmonization with other established doctrines and spiritual passages. So, hindi po kami at wala pong inspired na tinatawag na mangangaral sa panahon ngayon. So, yung mga traditional teachings po natin, hindi po sabihin yung mga duro at aral, na tinanggap po natin na matagal po natin pinaniniwala, ay nakarapat po natin lagi susuriin kung ito ba ay tama o hindi. Kaya na po ng ginagawa ng mga apostol, mga unang Kristiyano sa aklat na gawa Kapitulo 17, na kanilang sinisiyasa ang kasulatan araw-araw. Yun po ay mga tulad na po ng mga apostol. Pero sinisiyasa nila araw-araw. Okay? Variant readings between translation of the same passage requires justification based on the sentence structure and textual boundaries. So, kapag meron kong pagkakaiba ng tinatawag ng pagkakabasa o variant readings sa pagitan ng dalawang tinatawag na translation, so kailangan i-justify po natin. Iba po yung Kristo, lagi po nilang kailangan binabanggit yung salita yung aklat ng Acts chapter 20-28 ng Lamsa version. No? Dati po sapagkat doon sa 28 binanggit instead of Church of God, binanggit po yung salita ng Church of Christ, which is not faithful in the Greek language. No? So, hindi po nila ginajustify. Bakit Kristo ang ginajustify? Bakit nila ginamit yung salita, yung Lamsa version? So the meaning of a word or phrase within a text is determined by the immediate context based
on the writer's intent and may the broader context related to the same law. So, yung pong tinatawag na isang parirala o yung tinatawag na isang salita o isang tinatawag na parirala, ito ay nararapat unawain o ang kahulugan ito ay nakikilala sa pamamagitan ng tinatawag na konteksto sa loob na sa ibaba at itaas ng talata o sa kabuuang kontekst, sa wider context. Malawang konteksto, ibig ko sabihin sa iba't ibang mga aklat at sa iba't ibang mga. The premise of the assessment. Ito yung mga premise natin. The three dispensations I grew. God's will in one dispensation was not the same in succeeding dispensation. They were not governed by the laws of the New Testament because it was the death of Christ that brought into force those laws of the New Testament. So alam po natin, pamilyar po tayo doon sa tinatawag na tatlong kapanahonan sa Biblia, which is known as the three dispensation. This one is the paristic of the tinatawag na fathers. Time of the fathers. This is the Mosaic. At dito po yung Christian dispensation. Na kung saan ang bawat panahon po ito ay may kanya-kanyang will ang Diyos. Yung will ng Diyos dito, hindi kagaya po dito, hindi kagaya dito. So magkakaiba po yung will nila. Okay? So magkakaiba po pa nun. At yung tinatawag na will dito, hindi pwede mag-backtrack. Yan po yung ilan naman. They were not governed by the laws of the New Testament because it was the death of Christ that brought into force those laws of the New Testament. Ibig sabihin, hindi po sa magiging effective pabalik. Pero ito po ay contrary na po sa tulong ng Biblia. So, ilan po tayo tutuloy dito? So, itinatama lang po namin ang pagkalawa. Okay? The new law was put into force after the death of the testator. Pansinin po natin, yung binanggit dito sa aklat ng Hebreo 9:11. Ganito po ang pagkakabanggit. Hebreo 11:17. Ganito po ang pagkakabanggit. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan, kung namamatay ang gumawa, sa ibang pareho walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. So ibig ko sabihin, si Kristo po ang ang gumawa ng bagong tipan, so walang hindi magiging epekto, hindi magiging effective yung tinatawag na New Testament dun sa Old Testament, sapagkat hindi pa namamatay ang ating Panginoon. So yan po yung kaisipan. Some outgrew, the saints of the old were not saved by the gospel, which was unknown in the previous dispensation. Pero pag binasa po natin yung Acts chapter 4 verse 12, 2 Corinthians chapter 1 verse 8, and 2 Timothy chapter 4 verse 1. Yung pong Acts 4:12, nakikita po doon na walang ibang pangalan ibinigay sa sinong langit na sumang natin iantas. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, na magiging isang na hindi nagsisitalima sa hindi na nakikilala at hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon si Kristo. 2 Timothy chapter 4 verse 1, siya po ang ating pong Kristo, ang Jesus po ang magiging tagapagligtas. So wala na po ibang tagapagligtas. Kaya ano po ang punto? Ano po ang lunduan ito? Gaya po na sabi, so ibig ko sabihin, kung ang panahon nito, kung ang cross ni Kristo, yung New Testament, which is the remission of sin, that is salvation by the blood of the Christ. Tandaan po natin, pag sinabi po natin New Testament, that is salvation by the blood of the Christ. Okay? So sabi po nila, sila po dito, hindi po naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Meron po ba tayo ng totoo? Ito po yung isa. Ako po yung naninilig kapag binabasa ko po ito. Ito po yung usapan ng mga mangangaral sa isang group chat. Kaya lang po ako i-pick up po dito sa group chat nito.